Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, August 22, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Para talagang matutukan at mabigyan ng pansin, atensyon, solusyon ang matagal ng hinaing ng mga magsasaka at mangingisda. Agri-groups hindi kontento sa performance ng Agriculture Department. Campaign promise na 20 pesos kada kilo ng bigas, naging sentro ng budget deliberations ng DA. Naninindigan ako kasi yun nakalagay sa papel. At yung 2 pesos kulang na kulang. Bakit ko iatras? Ngayon, nasa LT Barbie kung ibibigay o hindi. Hirit na taas pasahe sa jeep na antala. Isinumite ng ilang transport groups, request letter pa lang raw at hindi formal na petisyon ayon sa LTFRB. Hindi dapat ganun kadami ang pera sa sirkulasyon sa mismong kahit isang araw bago mag-eleksyon. Ano ka, tagapamili ng boto. COMELEC nagbaba na ng guidelines ukol sa ipatutupad na money ban kontra vote buying sa barangay elections. Dapat we will never lose hope. Dapat we need to be consistent in everything that we do. At from 2 employees to 200, isang negosyante ikinwento ang sikreto sa pagnenegosyo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naging mainit ang deliberasyon para sa pondo ng Department of Agriculture sa Kamara dahil lumalabas na tila hindi pa raw na pag-uusapan ng ahensya kasama ang Pangulo ang tungkol sa pangako nitong 20 pesos na kada kilo ng bigas. Samantala, ilang progresibong grupo naman ang nangalampag na magtalaga na ng permanenteng Agri-Chief. May balitang A to Z si Kim Salinas. Paunlarin ang ating agrikultura. Nagprotesta sa labas ng batasang pambansa ang ilang agri-groups kasabay ng pagsisimula ngayong araw ng deliberasyon ukol sa budget ng kagawaran ng agrikultura. Panawagan ng mga grupo sa pamahalaan na magtalaga na ng full-time agriculture secretary. Hindi raw kasi sila kontento sa pagiging agri-chief ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi niya po talaga natututukan, kaya nga ang epekto ay tumaas na sa hanggang 50 pesos ang bawat kilo ng bigas. Malayo po yan sa pangako niyang 20 pesos per kilo ng bigas. Hinaing pa nila napakalaki ng budget sa confidential funds at ang gastos ng foreign trip ng Pangulo habang napag-iwanan ang pondo para sa usapin ng pagkain ng bawat Pilipino. Nasa 30 billion lang ang National Rice Program. Samantalang ang Build Better More na infrastructure program ay merong pondong 1.2 trilyon. Huwag iasa sa importasyon ang ating pangangailangan sa pagkain. Kayang-kayang likhain ng mga magsasaka ang ating pangunahing pagkain dito sa ating bansa. Pero hindi ito ginagawa ng gobyerno. Hot topic naman sa loob ng Kamara ang campaign promise ni PBBM na mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. Sa ngayon kasi, naglalaro na ito sa mahigit 50 pesos sa merkado. Pero lumalabas tila wala yata ito sa plano ng DA. Ang tanong ko kung kasama sa plano. Kung hindi kasama sa plano, ba't hindi natin sabihin ngayon na hindi kasama sa plano? As the President has also said, that is our aspiration, Mr. Chair. Ang aspiration, ang tanong ko kung kasama sa plano. Aspiration, kahit kami mag-aspire ako ng 15 pesos kung gusto ko. Pero ang tanong ko, dahil campaign promise ito, nakasama doon sa roadmap. To be honest, we never discuss about those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. Reduction, that is included, but not the 20 pesos. Kalaunan, inamin rin ng DA na mahirap matupad sa ngayon ang pangakong 20 pesos na bigas pero target nila ang 27 to 30 pesos kada kilo sa 2028. Within the next 2 years, posible ba yung 20 pesos na kilo ng bigas? Feasible ba daw yung 20 pesos? Next 2 years po? Next 2 years. Baka mahirap po. Sa panukalang 2024 budget ng pamahalaang Marcos Jr., aabot sa 167.5 billion pesos ang nakalaan para sa Department of Agriculture, mas mataas ng 6% kumpara ngayong taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Ibinasura ng Department of Budget and Management ang mga panawagan ng Makabayan Bloc at iba pang mambabatas na tanggalin na ang procurement service ng ahensya dahil nakakadagdag umano lamang ito sa pondo ng pamahalaan. Pero depensa ng DBM, malaki ang nagiging tungkulin ng PSDBM para mapabilis na ma-deliver ang mga kinakailangang supplies ng bansa. Matatandaang ilang beses nasangkot sa kontrobersiya ang PSDBM. Isa rito ang pagbili ng overpriced na laptop para sa mga guro noong pandemya at paglilipat ng pondo ng Department of Health sa PSDBM para bumili ng COVID-19 supplies at equipment. Usually naman, yung mga maliliit na ahensya, mga binibili niyan, yan yung mga common use eh. So pag available po yan sa PSDBM, ang ating Central Procurement Agent or agency or office, pwede sila bumili diretso doon. Inatasan ng LTFRB ang ilang transport groups na magsumite ng formal na petisyon kaugnay ng naunang hirit na 2 pisong provisional fare increase. Samantala, bukod sa hanay ng jeep, kinakalampag na rin ng grupo ng mga taxi ang pamahalaan para sa dagdag na flag down rate. May balitang A to Z si Ace Cruz. Panibagong roadblock para sa hirit na taas pasahe ng sektor ng jeep. Matapos kasi ang closed-door meeting ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa sektor, inatasan ng ahensya ang iba't ibang grupo na magsumite ng opisyal na petisyon para sa 2 pisong provisional increase. Gate na LTFRB, ang pinasa ng Stop and Go Coalition, LTAP, Piston at FEDUDAP nitong August 11 ay isa lamang request letter. Paninindigan ako kasi yun nakalagay sa papel. At yung 2 pesos kulang na kulang. Bakit ko i-atras? Ngayon, nasa LTFRB kung ibibigay o hindi. Ayon sa Stop and Go Coalition, wala silang magagawa kung hindi magsumite ng formal na petisyon na target gawin sa August 29. Pambawi lang doon sa mga daily na losses namin dahil nalulugi kami, nawawalan kami na nababawasan yung kita ng almost 647 pesos a day. Doon sa 50 pesos na konsumo namin araw-araw. Kasi ang itinaas sa 6 na beses na pagtaas ng diesel ay umabot ng 12.95. Ngayong araw, muling sumirit ang presyo ng produktong petrolyo. Ito na ang ikapitong sunod na linggo ng taas presyo sa krudo. Naayon sa Energy Department, busod pa rin ng bawas produksyon ng oil exporting countries gaya ng Saudi Arabia maging ng Russia. Kaya ang ibang transport groups naman, nagain na rin ngayong araw ng pisong provisional fare increase. 5 pesos po ang original petition. Then may prayer po kami dito na 1 peso for the provisional increase of 1 peso in the National Capital Region. Kung mag-grant yung 1 peso, yung 4 pesos hihiringan pa yung schedule for hearing ng board. Bukod sa jeep, kinakalampag na rin ng grupo ng taxi ang pamahalaan para dagdagan ng 30 pesos ang kanilang kasalukuyang flag down rate na 40 pesos. Kung mapapansin ayon sa grupo dahil sa paghina ng biyahe at mataas ang presyo ng petrolyo, kakaunti na lang din nila ang pumapasad ng taxi. Ang driver, pagka hindi kumikita, bakit pa sila maglalabas ng taxi? Hindi sila pa sila kikita. Ang operator naman, on the part of the operator, kung hindi na ilalabas yung taxi nila, hindi rin kumikita yung operator. Bagay na pinaburan ng taxi driver na si Jay. Lalaki yung madagdagan yung namin kita kahit papaano, kahit na ganyan. Sana matupad yan 30, madagdagan ng 30, magiging 70. Sakali mapagbigyan ito, malaking pasalamat daw sila dahil swerte na lang na malaki ang mauwing kita sa magdamagan dahil maraming uri ng transportasyon na rin ang kaagaw nila. Wala, sakripisyo talaga. Ganun talaga mangyayari niyan. Kami ang maapektuhan, dapat taasan din kami. Yung flat rate namin, hindi nagbabago Sa ngayon, unti-unti na lumalapit ang presyo ng gasolina at diesel sa halos 70 pesos per liter sa Metro Manila, lagpas naman para sa ilang piling syudad. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Inamin ng Department of Budget and Management na hindi pa maaaring ilabas ang pondo na gagamitin para sa fuel subsidy ng mga driver at operator ng pampublikong sasakyan sa bansa. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi pa kumpleto ang mga dokumentong dapat ipasa ng ibang mga ahensya para mailabas ang Joint Memorandum Circular na mag-uutos sa pamamahagi ng naturang tulong pinansyal. Matatandaang nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na plano nilang ilabas ang fuel subsidy sa ilang piling driver at operator ngayong buwan. The funding is available. It's just that in the General Appropriations Act, kailangan pong maglabas si LTFRB ng ano ba to? MOA, MOU or Joint Memorandum Circular. Joint Memorandum Circular na wala pa po hanggang ngayon. So we are waiting for that. Opo, pag yun, kailangan po namin ng kopya kasi nasa GAA po eh. We cannot release without that. Road sharing. Yan ang pinag-aaralan ngayon ng MMDA sa isyu ng pagdaan ng ilang pasaway na motorista sa kahabaan ng bike lanes ng EDSA. Sa kabila yan ng mahigpit nilang paalala na bawal ito. At ilang araw naman bago ang pagsisimula ng FIBA World Cup, ahensya may inilatag ng paghahanda. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Isang araw matapos ang paninita ng MMDA sa mga pasaway na motorsiklo at four-wheel vehicles na dumaraan sa bike lane at magkakaibang reaksyon ng mga motorista, pinag-aaralan na nito ang road sharing o yung pagpayag sa mga motorsiklo na dumaan sa bike lane kasama ang mismo mga nagbibisikleta. Pinag-aaralan din po namin na may oras yung papayagan silang pumasok dyan. Okay lang din kung nasa pag-iingat. Kasi kung minsan may bigla ang pasok ng mga alanganin eh. Umisa kasi nasa alanganin din yung posisyon namin. Yung rush hour, yun yung kailangan na na pagbigyan nila yung mga motor na makaraan dyan sa bike lane. Kasi hindi kami pwedeng sumiksik sa gitna. Nilinaw naman ng MMDA na kanilang kinokonsidera ang sitwasyon ng bawat motorista. Padami ng padami yung sasakyan. So kailangan po talaga naming ayusin. Dahil kung hindi po, magkakaroon po tayo ng anarkiya sa karsada. Gusto pa po ba natin na bumalik tayo doon sa dati po nating nangyayari na ang EDSA ay parang parking lot na hindi gumagalaw? Inaabot tayo ng madaling araw, stuck tayo sa traffic. Para maayos ang issue sa bike lane, magsasagawa ng stakeholders meeting ang MMDA katuwang ang mga kinatawa ng motorcycle at cyclist group bago magbigay ng rekomendasyon sa Transportation Department ng kamang solusyon sa naturang panuntunan. Sa issue naman sa kung kailan sila manghuhuli at magpapataw ng 1,000 pesos na multa, Will definitely not announce. Pero masasabi ko sa ngayon, hindi pa, pero soon, magtitiket na po kami. Samantala, ilang araw bagong pagbubukas ng FIBA World Cup 2023, puspusan ang paghanda ng MMDA. Kabilang na riyan ang pagdideploy ng nasa 1,300 na mga tauhan nito para tumulong sa pagmamando sa trapiko at ilang pang paghahanda. Kinausap po natin ang mga malls na bawal muna po ang mall sale dahil alam naman po natin na sikip yan ng daloy ng traffic. I-maintain po namin yung implementasyon ng number coding sa August 25. Bukod dito, may patutupad ding track ban sa Bulacan para hindi na makadagdag pa sa sikip ng daloy ng trapiko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Isang malaking kawalan. Ganito ang pagdadalamhati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpanaw ni Department of Migrant Workers Secretary Maria Susana Toots Vasquez Ople. Inilarawan pa ng Pangulo si Ople bilang kaibigan at mahusay na lingkod bayan. Nagbigay ng pahayag si Marcos Jr. sa isang event na dinaluhan nito sa Laguna. Ilang minuto matapos kumpirmahin ng DMW na pumanaw na ang kanilang hepe. Si Ople ay pumanaw 1:00 ng hapon sa edad na 61 matapos makipaglaban sa sakit na cancer. It's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Toots is a special person, and with a deep compassion really for the people that she had to care for, namely the migrant workers.
Samantala, bumuhos din ang pakikiramay ng mga opisyal ng bansa sa pagpanaw ni DMW Secretary Susan Ople. Kinilala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang ambag at tagumpay nito sa pamumuno sa DMW. Ayon naman kay Speaker Martin Romualdez, nawalan ng masugid na tagapagsulong ng proteksyon ng mga karapatan ng manggagawa ang ahensya sa pagpanaw nito. Nagpatotoo naman si Senator Grace Poe sa naging dedikasyon nito sa public service. Isa-isa na rin nagpaabot ng pakikiramay ang mga Philippine Embassy mula sa iba't ibang bansa. Si Ople ang nagsilbing kauna-unahang kalihim ng DMW mula nang maitatag ito noong December 30, 2021. Nagsilbi rin bilang Undersecretary ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Paglaban kontra sa pamimili ng boto ang kasalukuyang tinututukan ng pinagsamang puwersa ng Pambansang Pulisya at Commission on Elections bilang paghahanda para sa napipintong barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Ang hakbang ng komisyon ukol sa money ban na ito. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Magkakaiba ang paraan ng bawat kandidato upang maipanalo ang barangay elections. Ano ba yun? Batal na pala, ba't ako nakukuha ng seniors? Batid ito ng administrasyon ng barangay Salapan sa San Juan City bilang nagsisilbing punong barangay ng kanilang komunidad sa loob ng isang dekada. Most of the time, yung mga vote buying na yan, minsan kwento lang or minsan kasi na ang mga kandidato kasi ngayon matatalino rin eh. Kumbaga alam nila may mga nanonood, may tumitingin, so ginagawa nila sa ibang paraan. Para iwas vote buying, ang Commission on Elections nagbaba na ng guidelines ukol sa tinatawag na money ban para sa napipintong barangay and sangguniang kabataan elections. Sa ilalim nito, bawal ang mga kandidato na mag-withdraw o magpadala ng pera na nagkakahalaga ng ₱250,000 5 araw bago ang mismong halalan sa October 30. Hindi dapat ganun kadami ang pera sa sirkulasyon sa mismong kahit isang araw bago mag-eleksyon. Saan ka naman nakakita? May dala kang ₱250,000 isang araw bago mag-eleksyon. Pagkatapos hindi ka treasurer, hindi ka negosyante, ano ka? Tagapamili ng boto. Kaakibat rin ito ang ipapakalat na checkpoints ng pambansang pulisya. Pipresume namin yung mga taong yan na involved sa vote buying. Kung sa palagay nila mali kami, di let them question sa court. Nandiyan naman po ang ating kataas-taasang hukuman upang pigilan kami o upang sabihin na mali. Paglilinaw naman ng kapulisan ukol sa paghihigpit ng checkpoints sa mga sasakyang dadaan. Kung yung pong checkpoint officers ang gagawa nun, ang magbubukas at wala pong sapat na dahilan, ay yun po ay pinagbabawal sapagkat ang pinaiiral nga natin dito ay yung plain view doctrine. Pero ang tanong, paano ang ibang kaso ng vote buying ngayong nauuso ang online cash transactions na hindi natututukan ng mga checkpoints? Actually, pwedeng gumamit ng ibang names names, accounts na hindi traceable doon sa COMELEC and sa PNP. Paglilinaw ng COMELEC, tayo po ay nakipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council kahit sa Bangko Sentral ng Pilipinas because we want to compel yung mga bagong mga kumpanya na yan na pinagpapadala ng pera na sana ma-submit sa Commission on Elections. Sa kabila ng naturang prohibisyon ng komisyon, naniniwala ang punong barangay na masyadong maluwag ang ₱250,000 money ban para sa mga tatakbo sa naturang halalan. Malaking luwag ito dahil siyempre unang-una yung 500,000 is malayo sa realidad yan sa totoo lang. 100,000 will be enough. Kaya saan na raw ayon sa isang election watchdog? Kung yung sinasabi ng barangay captain na standards doon sa kanila, parang maigpit para sa kanila yun. Yun nga, hindi makaka-withdraw yung barangay captain by that much, di ba? Kung yun yung standards na i-impose sa kanila. Ito nga, it's a way of preventing yung vote buying. Sa Lunes na ang nakatakdang filing of Certificate of Candidacy para sa BSKE na ayon sa COMELEC ay inaasahan nilang magiging mas mainit na labanan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Sa kaugnay na balita, nangako ang National Youth Commission o NYC na bibigyan ng benepisyo ang sinumang makapagtuturo sa mga umano'y komunista sa bansa na may planong tumakbo sa napipintong barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Ang pangako ng NYC ay kasunod ng naging command conference kanina sa pagitan ng Commission on Elections at State Security Agency sa Camp Crame, Quezon City na naglalayong labanan ang pagbili ng boto para sa naturang halalan. Ayon kay National Youth Commission Chairman Ronald Cardema, makatatanggap ang benepisaryo ng educational assistance, scholarship grant at medical assistance na handog ng komisyon kung peripikado ang mga impormasyong ibibigay nito sa ahensya. Binigyang diin ng komisyon na ilang mga komunista na rin ang umano'y nakapasok na sa Kamara, bagay na hindi na umano dapat pa madagdagan sa barangay level bilang tulong anya ng publiko sa susunod na henerasyon laban sa recruitment ng mga makakaliwang grupo. Parang anay talaga siya. Papasok ka sa gobyerno to be given a salary in the government, to be given funds by the government, but you are using your time in the government on anti-government activities and to recruit more anti-government people who can be in the mountains to kill our government troops. Susunod sa ating balitang A to Z Sports, Gilas Pilipinas, tuloy-tuloy ang paghahanda para sa FIBA World Cup. At mamaya, from 2 employees to 200, isang negosyante ikinuwento ang sikreto sa pagnenegosyo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Isang kahihiyan sa Bureau of Corrections. Yan ang sinabi ni Senator Francis Tolentino sa gitna ng hearing sa naging pagtakas ng inakalang patay na at itinapon sa Poso Negro na person deprived of liberty ng New Bilibid Prison na si Michael Angelo Cataroja. Ayon kay Cataroja, na-bore lang siya, kaya naisipang umeskapo. Humingi ito ng paumanhin sa Bucor at sinabing nagpasalamat siya dahil binuhay pa siya. Ibinunyag rin nito na nabalitaan niya ang parehong paraan ng pagtakas sa iba pang inmates pero hindi kinumpirma kung ilan o kung may nakabalik pa. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Mga ilan na? Yung unang umasabi, sir. Yung unang, sir, balita ko, patay na daw po, Patay na? Hindi mo lang po, pinapatay. Samantala, umarangkada naman ang investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa kalunos-lunos na sinapit ng 44 na taong gulang na kasambahay na si LV Vergara sa kamay ng kanyang mga amo. Sa investigasyon, inamin ni Vergara na ilang beses siyang pinagmulupitan ng kanyang amo. Sa salaysay nito, 2017 nang magsimula siyang mamasukan bilang kasambahay. 2020 naman nang simulan siyang makaranas ng pagmamaltrato. Tiniyak naman ng Senado na mapaparusahan ng amo ni Vergara habang nagpaalala rin ng mga ito sa mga kasambahay na may parehong sitwasyon na agad na magsumbong sa pulisya. Unang po, start ko po nung nagtrabaho ko doon, 2017, August 17 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait mo sa akin. Nung huli na po, kunting mali lang po, noong 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, sultok ng sultok po sa akin.
Ipinakontempt ng Senado ang 2 pulis na sangkot sa pagpatay sa menor de edad na si Jemboy Baltazar dahil sa mistaken identity. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, marapat lamang na maparusahan ng team leader ng operasyon na si Police Captain Mark Joseph Carpio at si Police Staff Sergeant Jerry Maliban, isa sa 6 na pulis na unang nagpaputok ng baril. Iginit pa ng mambabatas na kinakailangan mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Jemboy at maparusahan ng mga pulis para hindi na maulit pa ang ganitong insidente. Mananatili namang nakadetena sa Senado sina Carpio at Maliban hanggang sa magkaroon ng desisyon ng komite na tanggalin ang kanilang pagkakakulong. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng national grid ng bansa sa pamamagitan ng inter-island connection ng Palawan at Mindoro. Ayon sa Malacanang, kaakibat ito ng plano ng Pangulo sa paghahanap ng iba pang pagmumulan ng renewable energy. Samantala, mariing itinatanggi ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nangako sa China na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa kanya, hindi ito kailanman gagawin ni Duterte dahil simbolo ito ng soberanya ng bansa. At sa iba pang balita, kinondena ng Presidential Task Force on Media Security ang pagpatay kay radio anchor Muhammad Hesami Midtimbang sa Cotabato City. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril sa radio anchor ng mga hindi pa kilalang suspect kagabi. Tuloy-tuloy na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas. 3 araw bago ang formal na pagsisimula ng FIBA World Cup na gaganapin dito sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagkatalo sa Mexico sa score na 84-77 na siyang pangatlo at huling tune-up games nitong Lunes. Sinabi naman ni Gilas Pilipinas coach Chot Reyes na sasamantalihin nila ang 3 araw para ituon ang panahon para sa ensayo at nang hindi masira ang momentum. Agad nasasabak ang pambato ng bansa kontra Dominican Republic sa unang araw ng FIBA World Cup. Sa aming pagbabalik, from 2 employees to 200. Isang negosyante ikinuwento ang sikreto sa pagnenegosyo. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ba magpalago ng negosyo? Well, ang isang kumpanyang ito nagsimula sa 2 empleyado at ngayon nasa 200 na. Ang secret para sa CEO-owner nito, hindi lang dapat for profit ang pagnenegosyo. Alamin ang kwento ng tunay na inspirasyon na yan sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Dapat we will never lose hope. Dapat we need to be consistent everything that we do. Positive thinking at tuloy lang sa effort. Yan ang ilan sa naging susi sa tagumpay ng negosyanteng si Michelle Moreno, President at CEO ng Mega Mile Trans International Cargo Services. Isang tunay na inspirasyon lalo na at sinimulan nila ang naturang logistics company ng may 2 empleyado lang. Last 2012, nag-start kami ng 4 employees. Kasama na kami doon. In every business, hindi naman talaga madali. In every business, may mga challenges, may mga trials, and merong mga problems na may encounters. Pero ngayon, sa kanilang 10th year anniversary, napalago na nila ang Mega Mile Trans. Katunayan, may branch na ang kumpanya sa Vietnam at China. We ship all their cargoes coming from different countries of the world, then going to the Philippines, and then we will release in the Bureau of Customs, and then we will deliver it to the warehouse. So we call it a one-stop shop service. At mula sa 2 tauhan ay lumago na sila na nasa 200 empleyado. As we grow, we believe marami kaming Filipino people na natutulungan. Because as we hire, we add additional team players. Marami kaming mga families na natutulungan. Pero para kay Michelle, hindi business only ang Mega Mile Trans. Hangad rin nila ang makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan. We also visited like the Bahay Ampunan, Cancer Patients Kit. We also have a project of bag giving.
feeding, budget for evangelism. Yan. So yan yung mga project na ginagawa natin under Group or also Mega Mall Trends. At sa huli, ayon kay Michelle, ang pagninegosyo ay hindi lang para kumita, kundi para maging inspirasyon at makibahagi sa kapwa. Also, I want to challenge every Christian entrepreneur because this is also our ministry. This is also a gift of the Lord for us. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula kay Queen Elizabeth ng United Kingdom. Ayon sa kanya, ang kalungkutan, ang halaga na binabayaran natin para sa pag-ibig. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!